Greetings mga amigs! Welcome back sa Boy ng Salita TV. So ngayon na pag-usapan natin ay ang pendulum. Ano ba ang pendulum? Kasi Tuesday ngayon, all about amulets ang pag-uusapan natin. So related pa rin sa amulets yung pendulum. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago ang YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So huwag natin patagalin, patuloy na tayo. Ang pendulum po is yun yung may tali, tapos sa dulo niyan ay may isang nagpapabigat na bagay, maaaring kristal o kung ano pang materyales. So ginagamit yun para magtanong. So yung iba, depende sa board na ginagamit nila. Yung yes ay front at saka back, ganon. Ang no naman is left and right. So magtatanong ka sa pendulum, and then, so bibitawan mo lang, then gagalaw siya. Meron ako naging client dito sa FB, tapos tinuruan ko siya ng orasyon para sa pendulum, pero occult yun. Huwag niya lang hingin yun, kasi occult kasi yun eh. Matagal na kasi yun, yung dati pa, yung nag-occult pa ako. Maaari na rin makonsider ang pendulum na divination. So, sa mga hardcore na mga religious natin dyan, so, wag nyo lang ito subukan kasi against ito sa paniniwala nyo, kasi sa mga hardcore talaga, devoted talaga sa inyong mga relihiyon is hindi talaga kayo gumagamit ng divination. Pag-usapan natin yung mga materyales ng pendulum. So maraming materyales. Merong metal na chain, merong nylon, merong sinulid. Yung makapal na sinulid, hindi ko alam kung ano yan sa Tagalog eh. Lambo yan dito sa amin sa Bisaya. Tapos, marami ding mga materyales yung dulo niya, yung ulo niya. So, yung iba, yung mga may alam sa lihim ng kaliwa, ang ginagawa nilang pangbigat, yung dulo, is pako ng kabaong. Dapat alam mo yung pangalan ng patay na nilagak doon sa kabaong. Kasi yun yung tatawagin mo, yun yung tutulong sa'yo. May mga conjuration dyan na mga usal o incantation para mapasunod mo yung kaluluwa. Kasi sa mga cemetery kasi na mga public, yung para apartment type na pag lumagpas na sa taon, tinatanggal yon. So yung mga buto nyo nalagay sa malaking krus. So yung mga kabaong, yung mga sobra-sobra doon, pag may nakita ka pang pako na tingin mo, uy, maganda pa kahit ilang taon na yung dumaan. O sabihin natin may kalawang siya pero buo pa rin siya tignan kahit ilang taon na yun doon sa loob. So, yung pako na yun ay maaaring may bertud. So, pwede yung gamitin sa pangulam o di kaya sa paggawa ng pendulum. At marami pang materyales aside sa pako. Pwede ka gumamit ng kristal. So, yung purple na kristal. Maganda yon kasi yung purple na kristal is intuition yon. Yung purple na kristal kasi is more on third eye chakra. So, more on sidekick ability. So, pinapa-enhance nun yung sidekick ability mo para yung energy ng thought mo ay mapofocus doon sa kristal o dulo ng iyong pendulum. At kung may mga gabay ka, so maaring doon dumaan o sumakay yung gabay sa energy papunta doon sa pendulum para matulungan ka na may maganda o accurate na sagot. And aside from crystal, yung iba gumagamit sila ng mga medalyon nila, yung mga ginagamit nila ng mga anting-anting, ginagawa nilang pendulum. Pwede din yon. Basta sigurado kayo na yung anting-anting nyo ay gumagana talaga o mayroon talagang sapi. Tapos, aside from that, kahit anong materialis pwede naman, basta alam mo yung orasyon para sa pendulum. So, ibubulong mo yon tapos ihip, and then, bibitawan mo. So, magbibigay na yun ng sagot, yes or no. Ganun lang kasimple, yes or no, may tatanong ka lang. So, ganito yan. Yung kakilala ko, sinubukan niya yung orasyon
Ang ginawa niya, binulong niya tapos ihip. Tapos ginamit niya yung pendulum. So accurate na accurate daw yung sagot. Kasi ang pag-testing kasi diyan, dapat sa unang testing mo to verify is dapat alam mo yung sagot. Tapos tatanong mo sa pendulum. So kung tumama yung sagot ng pendulum na walang bias, na hindi mo ginagalaw yung kamay mo into a bias answer, so maaring gumana talaga yung ginamit mo na pendulum. Ang problema lang sa mga Pinoy, maraming mga sinto-sinto. So kahit hindi accurate yung sagot, so binabias nila. Kasi gusto nilang makakuha ng sagot na gusto nila. O kahit naman sa ibang senaryo na gumagana yung pendulum, pero hindi nila gusto yung naging sagot ng pendulum, so binabias naman nila yung answer. So dapat honest ka sa sarili mo pag gumamit ka ng pendulum. Huwag kang gumaya sa mga sinto-sinto na Pinoy. Kunwari, ang tatanong ka, may kapangyarihan ba ako? Pag sumagot ng pendulum na hindi, no, o tanggapin mo, huwag mong ibayas yung sagot. Kung ikaw ay nasa larangan ng paranormal or esoteric o sa lihim na karunungan, so isa sa mga magandang bagay na nai-acquire nyo o isa sa mga gamit na dapat na meron kayo ay ang pendulum. Kasi nakakatulong din yan. Pwede kayo magtanong na nakulam ba ako? At natatanong nyo din kung nakulam ba yung pasyente nyo, yung kamag-anak nyo. Sa maraming bagay nakakatulong yan. Pwede mo yan gamitin sa pagtanong na kung ang tao ba na ito ay nakulam o physical ba ang sakit nito. Nakakatulong din yan. At sa kayo din na may mga karamdaman, pwede nyong gamitin to para ma-verify yung sakit nyo. Kasi marami ng mga albularyo na mga mukhang pera. Kahit na physical yung sakit nyo, sasabihin sa inyo na nakulam ka kahit hindi naman totoo, para lang magkapera. So magagamit niyo itong mga pendulum kahit ordinaryong tao ka lang. Pero depende na rin sa relihiyon nyo ha, kasi kung pinagbabawal ng relihiyon nyo at saka devoted kayo doon, huwag nyo lang gawin. Pero kung open-minded kayo, bukas kayo, hindi kayo nakakulong sa inyong paniniwala, hindi oppressive yung religion nyo, so pwede nyo magamit to. So depende na rin sa inyo, kasi isa din yan sa paraan para ma-verify yung diagnosis ng isang albularyo. Baka kasi niloloko lang kayo, pagkakapirahan lang. Tapos aside from that, pwede niyang gamitin sa pagtatanong. Kung meron kayong gagawin na paranormal investigation, pwede niyong itanong doon kung ang bahay ba na yun ay may nanggagambala na spirit o elemento ba o demonyo. Pero ingat kayo kasi baka kayo ang sapian, dapat protected kayo. So mga migs, yan lang muna sa ngayon. I hope nagustuhan nyo ang video ito. And please, paki-comment na lang kung mayroon kayong mga opinion. Yun na po. Thank you.